So, hi Wow Life, another video, another share guys. So ngayon, pag-uusapan naman ni Wow Life TV yung intriga ng Rochelle na Kisho Laos na sila. Sino sabing Laos na Rochelle? May mga nagsasabi na actually ina-address yun ni Dodong kagabi sa live niya tungkol dyan eh. So, yun ang pag-uusapan namin ngayon. So, bago ang lahat, don't forget to support, subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Roel Malalag, Rachel Morales Vlog, at sa lahat ng team Kalingap. Siyempre, yung mga kasama ni Roel Malalag, ito yun sila. So, Wow Life, Yes. anong sa mahigit isang taon nating nasubaybayan ng Rochelle, ano sa tingin mo? Na Laos na ba sila? Or ano? Saka, gusto mo nang bakit sino nagsabi na Laos? Hindi kasi may mga basher na iniintriga nila yung Doon pa naman yan, kahit bago ping Rochelle, kahit tinabot pa na ng mga 4 na buwan, 6 na buwan, gano'n, isasabihin agad, Laos na yan, nakakasawa na yan. Yan yung mga nasabi yung mga taong ayaw na ayaw talaga sa love team na yan. Pero yung mga fans talagang mahal na mahal ang Rochelle, hindi na masabing Laos na kasi illegit namang hindi naman talaga nalalaos ang Rochelle. Kasi habang, yun na nga, lagi kong sinasabi, habang patagal yung mga fans na sumusunod sa kanila o nakasubaybay sa kanila, padagdag. Habang tumatagal, mas lalo silang habang tumatagal, lalong sumasarap ang samahan nila. Yung samahan nila. Lalong tumitibay. Lalong tumitibay at mas nagiging klaro sa atin yung samahan nila kasi mas naging ano sila sa atin eh. Mas naging ano sila sa atin. Ang tawag nun yung totoo at ipinapakita at pinaramdam nila sa atin kung ano talaga sila behind the camera. Tayo yung saksing buhay sa pagmamahalan nila eh. So, sa higit isang taon nating nakasubaybay sa kanila, anong sa kanila parang nasa Dudong Roel sa kanila anong mapapansin mo sa kanilang dalawa ngayon? Mas habang patagal palalim yung ano nila at umamin o paamin sila ng paamin. Yung dati puro lang sila, kumbaga si Dudong Roel o silang gari sila puro lang pakiramdaman lang sila kung mahal ba niya, ito ganyan, gusto niya. Pero ganyan kasi narinig na natin lagi sa mga ano nila na andun na nga, nagkain na mahal nila isa't isa. I love you langga, I love you to langga, gano'n. So, sa tingin mo, saan nagsimula yung lagi nilang iniintriga na Laos na ang Rochelle? Ay, so, tingin mo ba nakakasakit sa puso't ano yon? Sa damdamin ng Rochelle, nakakasakit ba yun para hindi sa na nakakasakit yun kasi unang-una hindi naman totoo. Bakit masasaktan sa salitang Laos kung hindi naman totoo? Mga basher na mga nagsasabi ng ganyan. Yun lang yun. Guys, kung mapapansin nyo ang Rochelle ngayon, yun ba yung Laos ngayon na todo suporta pa rin yung mga supporters nila, solid na solid pa din, nakasubaybay pa din sa kanila, and then yung mga sponsors nila talagang andon pa din yung tiwala at pagmamahal, suporta, di ba? Paano nagiging Laos yun? Na kumbaga yung blessings ng pamilyang Morales at kay Roel, kay Rachel, talagang overflowing, di ba? Ang dami, sobra-sobra. Yes, tama. Yes. So, ano ba sa'yo ang Laos Wow Life? Ano ba yung Laos, definition ng Laos? Hindi na tinakilik ng tao, hindi na pinapanood, no? Parang ganon. Na pwede sabihin na nagsawa ng mga tao kaya ayaw nilang panoorin, ayaw nilang buksan, ayaw nilang pindutin kung ano yung maano. Pero hindi eh. Sa bawat upload ni Dudong Roel, ngayon nga umabot pa ng 13K no, nakaraan 14K. So bakit nasabi ng Laos? So ibig mong sabihin ang Laos yung talagang nawawala na totally ng gana yung mga tao. Yun lang, madali lang anuhin. Pag Laos ka sa Sokbet, wala ka ng views. Siguro Wow Life, nagsimula yung sinasabi na Laos na yung Rochelle, it's because napapansin naman talaga natin na humihina yung views nila. So sa YouTube, normal lang ba yung humihina? Normal naman sa YouTube. Kasi sa YouTube kasi as content creator, mapa-reactor ka or charity vloggers, hindi po sustain yung tawag nito yung views nyo. Parang yun na, consistent na hindi po palaging mataas.
May pagkakataon talaga na lahat naman, hindi lang si Rowell sa Rachel, lahat po. yes, lahat naman ng mga content creators, sadyang mararamdaman yung pagtaas, pero hindi ibig sabihin na laos, kasi as long as marunong kang magdala or talagang yung mga tao pa rin sa'yo, bumabalik at hanap-hanapin pa rin kung ano na ang ganap, di ba? So anong masasabi mo, Wow Life, sa mga taong lagi nilang mga ilang buwan na sila actually na iniintriga nila na laos na ang Rochelle, na hanggang ngayon kung makikita nila bonggang-bongga pa din, ang dami pa rin. Yan yung mga taong kung yung sabi ng mga taong, sabihin natin sa madaling salita, medyo babawan natin, yung mga taong sabihin natin andun yung inggit at galit nga yung naramdaman nila sa Rochelle, pero andun yung sa puntong hindi nila matanggap kasi nga bakit sa inabot na ng isang taon mahigit pero andito pa rin ang Rochelle, sikat pa rin, marami pa rin tumangkilik. So tatawanan mo, Wow Life. Ganun lang yung sabihin, matagal na yan, laos na yan, ganyan, pero hindi nila matanggap na hanggang ngayon, ito lang sikat pa ang Rochelle. So para sa'yo, parang nakakatawa lang yung mga nag-iintriga na ganun. Ay, oo. So, tawanan mo nga, paano tawa? Ay. So nakakatawa naman talaga kasi yung mga taong unang-una hindi talaga nila bet si Rachel or si Rowell, ay talagang gusto talaga nilang malaos na. Yung nagsasabi ng laos is yung gusto nilang basher lang yung mga nagsasabing laos na ito ganyan. Diba nasasabi yung mga nagsasabing laos na wala simply because ayaw nila or kumbaga ayaw na nilang mamamayagpag si Rowell at si Rachel, ayaw na nilang makita na sinubaybayan pa rin ng mga tao. Yung mga taong ganyan na ayaw na makitang si Rowell at Rachel umaangat. Yun. Yung namamayagpag pa din sila kahit na hinihila nila pababa ng ilang buwan na consistent sila sa pagiging negatibo nila sa Rochelle, pero nakikita pa rin nila. For sure, Wow Life, naniniwala ka ba itong mga basher na to ay kahit paano sumisilip sila sa mga upload ni Rowell kasi updated Mga silent viewers karamihan dyan. So ibig sabihin parang yung iba nga, yung iba nga hindi makapag-test, makapag-comment na, gaya na lang kagabi sa live ni sa Premier Road, di ba? May nag-comment na bashers doon. Parang mismo nagsako. So parang basher na medyo fan sila. Parang ganun. Kasi kasi yung dalawa kasi hindi pa, lalo na pag makaramdam din ng kilig, 100% pati mga bashers na karamdam din ng kilig, ayaw lang nilang aminin. Hindi lang nila tanggap kasi ayaw nila. Hindi lang tanggap. Kasi ayaw nila yung dalawa. Or kinilig sila pero hindi nila tanggap kung bakit sila kinilig. Actually, talagang do you believe na talagang siguro napapatanong sila na kahit anong hila nila kay Rowell and Rachel at gustong-gusto nilang bumagsak ito, na wala nang sumusuporta or magsitigil na yung mga sponsors, pero mababalitaan nila na sige-sige pa din yung mga sponsors. Oo. Kaya siguro ang sama-sama ng loob nila, no? Kaya sama yung loob nila sa mga taong bitter at hindi pwedeng maging masaya na lang sa success ng iba, no? May mga ganon. So, tamang lang yan. May masabi lang yung mga bashers para masaktan ang Rochelle. Pero sa totoo lang, sinabi ni Wow Life na hindi sila dapat masaktan kasi tuloy-tuloy pa din naman suporta ng mga tao sa kanila, di ba? So, saka wala nang basihan para masaktan kasi hindi naman totoo. So parang mai-invalidate yung suporta ng mga... For example, sabihin na for example si Rachel, di ba? Parang sabi, si Rachel pangit. O ito na, nasaktan si Rachel kasi hindi naman totoo. Kasi alam natin lahat na si Rachel maganda. Besides, beauty is in the eye of the beholder. Oo. O, diba? So, depende yan. Depende yan sa paningin ng tao. Pwedeng maaring pangit sa kanya kasi naniniwala ka ba, Wow Life, na mayroon talagang tao na wala namang ginawa sa yung pangit, pero parang ang bigat-bigat ng loob mo sa kanya. May mga taong ganyan kasi yung tipong tumanda na sila, dumating sila sa puntong nakaedad na sila, nagkauban na sila, pero yung mga tipong taong hindi nakaranas ng disiplina. Hindi naman gano'n. Kahit naman normal na tao, Wow Life, sa buhay mo ba, wala kang naramdaman na... Mga taong iliterado. Hindi. Ibig kong sabihin, na hindi yung... Yes, andun na yung masasakit sa aming salita. Ibig kong sabihin, nakaramdam ka ba ng... nung isang taong nakita mo, pero... Yung ang bigat ng pakiramdam mo, parang gano'n. Gano'n.
naranasan ko rin ganyan, yung tipong meron kang mamit isang tao pero maramdaman mo na agad na parang ang bigat ng pakiramdam mo sa kanya. Parang may something. Parang di mo lang bet yung vibes nila. Pero hindi ka umabot sa puntong sisiraan mo, ay, hindi. Kasi unang-una, bakit ko naman gagawin? Unang-una, wala namang ginawa sa akin. Basta, at saka walang sinabing masama sa akin. Basta, naramdaman ko lang na, parang hindi ko siya feel. Parang may iba yung dating sa akin, gano'n. Pero wala akong sasabihin, ano. Actually, para sa akin, hindi naman din dapat masaktan ang Ruel at Rachel. Pag meron silang marinig, ay, laos na yan. Tatawanan lang nila yon kasi, paano maging laos? Yung supporters nila, sobra-sobra yung pagmamahal sa kanila. At talagang nakakasubaybay at very loyal sa kanila. At, may mga panahon na yung uploads nila mababa. Pero ganun talaga ang buhay, di ba? Minsan mataas, minsan nasa ibaba, mababa din yung views. At normal yan sa mga content creator. Kasi, merong mga uploads na mga hindi patok siguro sa mga viewers ulit, no? Hindi patok. Di ba, sabi nga, may buwan na, may araw na mahina, may araw na malakas, ganun. Kasi, hindi naman araw-araw yung mga fans makapag-YouTube talaga, mayroon din mga ginagawa yan. Oo, tayo hindi agad ma-recommend ni YT, gano'n. Oo, gano'n. And yung iba din naman kasi wow life, pag let's be real. Yung iba naman kasi pag makita nila yung thumbnail nila, it's about a charity, ayaw na nila panoorin. Na? Saka hindi natin mapapilis yung iba na o pilitin na panoorin yung mga upload ng mga charity, something like that kasi yan kumbaga i-choice nila yun. Actually, invested lang talaga. Kasi mostly. Ang Pinoy kasi guys, yung Pinoy guys, pagdating sa mga kilig, yun talaga ang yan ang in sa mga Pinoy. Yun lang yung kilig portion, lalo na yung may mga edad na. Kaya nga nauuso ngayong love team kasi ang mga viewers o mga Pinoy is mahilig talaga sa mga pakilig-kilig. Yung parang iniisip. Yung mas maganda nga, yung may kilig tapos may charity para yung ibang fans, may hila, manood na rin ng charity. Mababalansi. Para and makikita nila kung aside sa pampapakilig. Pag-usapan kilig talaga, number 1 ang mga Pinoy dyan. Yan lagi kong at makikita rin ng mga viewers na aside sa pampakilig, good vibes, ay nakikita nila na tumutulong. Gusto na good vibes, kilig, gano'n. Tapos mayroong charity. So mas maganda yung gano'n. Balance. Mag-balance para yung ibang kahit yung iba walang ayaw manood ng charity, manood na lang kasi yung idol nila yung idol nila ang pinapanood nila doon sa kilig portion. Actually Wallet, lagi sinasabi ni Ruel, mababa man or tataas yung views niya, tuloy pa din naman siya sa ginagawa niya kasi parang yun yung parang siguro ramdam niya bilang isang charity vlogger, yun talaga yung mission niya sa mundong ito. So very dedicated siya. Kumbaga, yun yung passion niya sa buhay na sa pagtulong, ha? Oo naman. So yung mga nagsasabi ng laos, kung sakali man, let's give a benefit of the doubt sa mga ganun. Normal nga yan actually, malalaos nga yung mga superstar, di ba? Mga Hollywood, mga sobrang sisikat. Talagang lahat ng mga celebrity, lahat ng mga content creator na sikat ngayon, darating ang time na manalaos talaga. But sa mga panahon na to, naramdaman ko, matagal pang mangyayari yung masasabing malaos ang Rachel. Talagang, ang Rachel, sorry. Marami pa nakasubaybay sa kanila. And actually, wow live, since parang hindi sila malalaos kasi ang dami nilang pwedeng gawin eh. Kasi, iba kasi ang takbo ng iba kasi ang takbo ng linya ng pag sinabing artista ka eh. Tsaka sa mga vlogger or content creator, iba eh. Ang content creator hindi malalaos yan basta marunong lang magdala sa mga fans niya. Yun lang yan. Tsaka marunong gumawa ng content. Tsaka dapat malikot utak mo. Na yung iisipin mo na ano kayang gawin namin para makilig yung mga fans. Parang gano'n. Tsaka kung nararamdaman nila na parang nabobore na yung mga tao sa kakapanood ng ganitong content, kung mapapansin nyo na, talagang kumikilo sila. Since tinatawag natin silang content creator, talagang they create something new para sa mga viewers, di ba? Para yung mga viewers na medyo ang boring, parang palit-ulit na lang. Merong ibang
mapapanood. So, ikaw, Life, ano pang gusto mong mapanood sa Rochelle? Gusto mo ba yung meron silang kalingap serye, yung serye-serye pagkabakasyon na ni Rachel? Gusto mo, bet mo ba yon? Yung kalingap serye? Hindi na sila babalik kay kalingap. Hindi, para sa pero para sa akin pwede, pero depende na yan sa mga depende sa, kasi ang makiramdam niyan si Rowell sa Rachel kung ano yung magustuhan ng mga fans sa kanila eh. May mga short story ba, Life, na kaya nga serye pwede naman. Bet mo na mapanood sila sa ganun? Depende sa kwento ng serye. Baka sa serye ang serye nila doon magkapatid sila, talagang hindi mag-click. Hindi ganun, syempre. Kaya nga. Ang talagang kailangan, kasi marami namang kasamahan si Rowell eh. So talagang pwede nilang gawin. Maraming nagiging cameraman, di ba? And then, sa feeling ko, Life, yung way na yon sa mga BTS, makaka-benefit yung mga kasama ni Rowell, lalo na si Papat BTS naman, okay, BTS walang problema, basta nakaka-upload na si Rowell. Basta may roles, after 24 hours, ganyan, pwede na. Ganon. Diba? At nakaka-benefit din yung mga kasama ni Rowell kasi kailangan din yun. Malaking tulong yun, lalo pag mag-click yung series nila, maganda yung kwento. Ayos. Maganda yung every week meron tayong aabangan sa kanila, diba? Maganda yun sa Rochelle. Alam nyo guys, tingin nyo, what you think? Maganda yung yung mga fans na mayroong aabangan araw-araw sa yung tipong sa channel nila. Ano kayang ganap ngayong Sabado? Kasi every Sabado sila mag-upload ng kakaiba, ganun. 'Di ba? Life, no? Tapos yung mga BTS na yon, since ang dami nilang pwedeng mag-upload ng mga BTS kahit 10 minutes sila, ganito ganyan, 'di ba? Kasi kailangan ng mga kasamahan yon para tuloy-tuloy din yung pagtulong. Yes. Maganda yun, na may charity sila tapos may serye. Kumbaga lang yun, na i-budget na lang sa araw at sa oras. Yeah, siguro mangyayari yun pagka bakasyon na si Rachel kasi masyado pa siyang occupied ngayon no? Sobra pa siyang busy sa mga marami pang mga wala pa kasing bakasyon. Kung meron man time sila magkakasama every weekend lang tapos ilang oras lang. Though, like for example, kung talagang silang gagawin yon buong araw, pwede naman talagang magawa. Kasi marami sila eh. May cameraman, may pwedeng director. Given na si Rowell ay malikot talaga utak, matalino talaga. So, ang dami namang mga viral na mga story na pwedeng gagawa nila. Ang dami mga ano ba yung asawa challenge? May mga ganun. Challenge. Diba yung mga ganun? Diba? Tapos yung, halimbawa, ang asawa challenge nila, gawin natin to within this week, itong araw. Tapos another week, ibang pinto naman. Ano ba, hanggang episode 5 lang? Tapos na. Para yung mga fans, meron silang abangan. Maganda yon. I like it. So sa mga nagsasabi ng laos, di bali na. Kasi alam namin, kaming mga nakasubaybay sa Rochelle, alam namin na sobrang dapat sana sinubaybayan pa din sila. Marunong maglagay din ng kumag sa luto pa, maglagay ng pampasarap. Papaanghang sa kwento. Gano'n. And actually, wish din namin na never malaos yung Rochelle. Ikaw? Sino naman? Sabagay. Pero hindi, iba talaga ang content creator tulad ng ang mga content creator hindi kasi parang ang dami nilang pwedeng i-offer no? Sa ngayon parang in yung mga vlogger ang mga vlogger ngayon, content creator, ang nalawas mga artista, totoo lang real talk. Kaya kasi nalalakas yung artista kasi sobrang dami nila, walang project. Lalo na pagka hindi ka masyadong bet sa masa, hindi ka bibigyan ng mga project. Unlike kapag content creator ka, kahit anong mukha mo, kahit ayaw nila sa'yo, pwede kang gumawa, wala ka nang magawa, di ba? Unlike sa artista, kung ayawan ka ng mga tao, wala ka ng project. Kumbaga, nandyan ka lang. So, ano masasabi mo, Life, sa mga, anong message mo sa mga message ko sa mga bashers at sa mga taong nagsasabing laos ng Rochelle, wish ko sa inyo, keep it up at magpakatutuloy sa
sa sarili nyo. Kasi alam ko namang alam nyo at ramdam nyo din na hindi laos ang Rochelle. Iduluhin nyo na lang yung loading. Idol nyo na lang kung talagang hindi nyo kaya, kung talagang hindi nyo kaya tanggapin sa puso nyo, Rochelle, manahimik na lang kayo kasi makagawa pa ng kasalanan, madami kang sasabihin. Actually, si Ruel naman ay kapag once na mag-a-address siya ng mga issue, hindi naman siya bababa sa hindi siya bababa sa ng basher. At saka hindi ibababa ni Ruel ang level niya sa level niyo. So, keep it up. And ayun, nasa sukmen tayo ayun na, may karapatan kayong magsalita kung anong gusto niyo sabihin. Pag sukmen ka nun yan, lang yung sinasabi, pag sikat ka, marami kang basher. Ganun talaga. So, ibig sabihin nun, pag marami kang basher, ibig sabihin nun, sikat ka. Correct. So, let's be thankful sa mga basher. Ang importante kasi naman dun sa basher ay hindi sila importante. Diba? Bad or good, still publicity. And gawin mo na silang katatawanan kaysa ma-stress ka pa. Huwag nyo lang dalhin sa personal na buhay kung ano man nangyari sa sukmen. Yes. Detach mo na yung sarili mo para hindi ka ma-stress. Kasi yung iba, marami na mabasa, Rochelle ang nalaman ko, umiiyak na, nilungkot. Okay. Pwede namang malungkot, walang problema. Pero, umiiyak na Rochelle. Pero, dapat, hindi yung sobra-sobra. Yung talagang nalulunod ka sa lungkot. Pero kung makikita naman natin sa recommendation, napaka-strong nila So, ayan lang guys. Thank you so much for watching. And support Wildlife TV. Support Patience Life. Bye!